Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1481. Si Jackie, na matagal nang walang sinabi, ay nagsalita, ang mga may husay sa pakikipaglaban na mas mababa sa demigod realm ay hindi na kailangang sundan tayo sa pagkakataong ito. Bukod doon, kailangan nating mag-standby sa ilan sa demigod realm at true god realm sa bahay para maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Mabilis lumipas ang oras, si Jack at ang iba ay lubhang maingat, kaya't sila ay nagdaan sa araw na walang anumang aksidente. Bandang 9 ng umaga, hindi sila kalayuan sa pamilyang puti. Naka-relax, tumawa si Kenneth. Haha, parang masyado lang tayong paranoid. Walang planong gawin sa atin ang mga taga-Cloud Sky Sect. Sa tingin ko ay abala si Master sa kasal niya kaya hindi niya masyadong inisip iyon. Kung may gusto siyang gawin laban sa atin, ginawa niya iyon sa danger area. Kung tutuusin, iisipin ito ng iba bilang pakikipag-away sa mga mahahalagang bagay kung gagawa siya ng aksyon dito sa bukas. O, hindi ba iisipin ng iba na papatayin ako ng mga halimaw na hayop kung dito ako namatay? Hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Kailangan nating panatilihin ang ating pagbabantay habang papalapit tayo sa pamilyang White. Si Jack naman, nakasimangot. Naiintindihan naman niya ang babaeng iyon, si Lily Lagorio, well. Ang babaeng ito ay hindi susuko sa napakagandang pagkakataon, at tiyak na matagal na niyang gustong patayin ang mga ito. Ang kanilang pagkamatay ay nangangahulugan ng pagkamatay ng mga may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kanilang pamilyang puti. Sa panahong iyon, kahit na ang mga Lagorios ay magagawang alisin ang mga natitirang miyembro ng pamilyang puti. Biglang, isang nakakatakot na aura ng espada ang lumabas mula sa kagubatan sa ibaba sa sandaling ito. Bigla itong lumipad palabas mula sa likurang kaliwang direksyon, sumugod kay Jack at sa iba pa. Agad namang nag-react si Jack at ginawang umiwas sa atake ang lumilipad na espada sa takdang oras. Pagkatapos, ilang figure ang lumipad palabas mula sa kakahuyan habang pinalibutan nila ng pabilog sina Jack, Nash, at Kenneth. Ang mga taong ito ay nagsuot ng mga regular na damit at maskara upang matakpan ang kanilang mga mukha. Wala man lang silang token para patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Sok! 6 na master sa peak stage ng True God level. Mataas ang tingin nila sa atin. Dumilim ang mukha ni Nash habang pinag-aaralan ang mga umaatake sa kanila. Bukod sa Cloud Sky Sect, sinong ibang sinaunang angkan ang makakabuo ng ganoong grupo ng mga tao? Hindi mo na kailangang magsuot ng maskara, alam namin na miyembro kayo ng Cloud Sky Sect. Haha, hindi yan importante. Ang mahalaga mamamatay kayong tatlo ngayon. Natawa ang isa sa mga matatanda nang ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng malamig na kislap. Kabanata 1482. Si Nash at unang Elder Kenneth ay nanigas ang kanilang mga tingin habang pinag-aaralan nila ang kanilang 6 na kalaban. Ang mga nagpadala sa mga lalaki ay sadyang nagayos ng 6 na tao, alam nilang 3 lamang sa kanila ang naglakbay ng magkasama. Nagplano silang 2 ang maglalaban sa bawat isa sa kanila upang hindi sila makaligtas sa pag-atake. Inilabas ni Kenneth ang kanyang sandata gamit ang pitik ng kanyang kamay at buong pusong nagsabi, "Guro, ano ang dapat nating gawin? Mukhang maaari lang tayong sumugod sa isang tabi. Kung makakalusot tayo, mabilis tayong maialis ni Young Master Jack gamit ang lumilipad na espadang ito. Kailangan gamitin ni Jack ang flying sword na ito, ngunit kung silang 6 ay sabay-sabay na umatake, hindi magiging madali ang paglabas natin." Bahagyang lumipad palabas si Nash sa isang iglap. Alam niyang hihina ang lakas ng pakikipaglaban ni Jack kung hindi niya gagamitin ang ultimate grade spiritual tool na ito. Pareho silang. Hindi magtatagal ni Kenneth kung kailangan nilang lumaban ng 2 ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ng martial art na sinanay ng kabilang partido ay tiyak na napakalakas, at ang kanilang martial technique ay magiging mas mahusay. Ang mga master ng Cloud Sky Sect ay natural na nagsanay gamit ang pinakamahusay na mga materyales. Naghinala pa siya na hindi sila makakalaban sa kanila kung lalabanan nila ang mga taong ito, one-on-one. Sino ang mag-aasam na ang kabilang partido ay magpapadala ng 6 na peak stage True God level masters para patayin sila? Sobra na. Bukod dito, ang galing ni Jack sa pakikipaglaban ay nasa huling yugto pa lamang ng tunay na antas ng Diyos. Kahit na mayroon siyang espiritual na kasangkapan, mahirap sabihin kung kaya niyang kunin ang mga ito, isa-isa. Nakakaawa ang posibilidad nilang manalo ng mag-isa niyang labanan ang 2. Hindi nagtagal ay pinaliit ni Jack ang lumilipad na espada at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Pare, subukan nating labanan sila, mahirap patayin ang ating paraan, kaya bakit hindi natin labanan ang ating buhay?
Hindi tayo tinatakot ng kamatayan, kaya baka makahanap tayo ng breaking point kung lalabanan natin sila bago tayo magmadaling lumabas. Walang bakas ng takot sa mga mata ni Jack habang nagsasalita siya, sa halip ay napuno sila ng apoy. I've never nakipaglaban sa mga master na tulad nito. Gusto kong makita kung paano ang aking tunay na lakas sa pakikipaglaban pagkatapos makapasok sa huling yugto ng True God Realm. Haha, mahusay. Napagpasyahan na. Ang pinakamasamang bagay na haharapin natin ay kamatayan, kahit na maaaring magkaroon tayo ng pag-asa kung susubukan natin ang lahat ng ating makakaya sa pakikipaglaban. Tumawa si Nash. Ang nag-aapoy na kalooban ni Jack ang nag-alab sa sarili niyang puso dahil gusto rin niyang subukan ang kanyang katapangan. Sok! Talagang kayang magyabang ng walang hiya. Isa sa 6 na mata si Jack at malamig na ngumiti. Binata, ikaw ay tunay na may talino para makamit ang huling yugto ng True God Realm sa murang edad, ngunit sayang, dito ka mamamatay. Sasabihin ko na sayang ang iyong mapahamak, ngunit wala akong magagawa kapag nasaktan mo ang aming Panginoon. Nagpadala ang makapangyarihang Cloud Sky Sect ng 6 na master para tambangan tayo, duwag iyon. Ngumisi si Jack, pagtatawanan ito ng mga tao kung sakaling mailabas ito sa masa. Tinambangan ako ng Cloud Sky Sect, isa sa 4 ancient clans. Haha, tama na ang walang kwentang usapan na ito, binata. Kung tutusin, wala akong balak na sabihin ito kahit kanino. Bukod doon, kahit napatayin ka namin sa tigang na lugar na ito, walang makakakita sa amin. Medyo tahimik ang lugar na ito, at ito ay isang angkop na libingan. Sinadya naming pinili ang lugar na ito para sa inyong tatlo. Tumawa ang matanda habang malamig at malayo ang mga mata. Malamig na tawa ni Jack bago siya tumahimik. Hinawakan niya ng mahigpit ang espada habang mabilis na bumulwak si Chi at ikinabit sa espada. Sa pagbubuhos ng Chi, bahagyang nanginginig ang espada habang umuugong. Ang overpowering na paraan mula kay Jack ay patuloy na nadagdagan at dahan-daang pinakawalan. Lahat, huwag maliitin ang mga ito. Ang binatang ito ay hindi simpleng tao. Siya ay tila kahangahangang malakas mula sa kanyang aura lamang at hindi mas mahina kumpara sa atin. Ang isa sa mga kalaban ay mukhang mabagsik at malungkot matapos niyang maramdaman ang napakalakas na ugali ni Jack. Ang espada na nasa kamay ng lalaking ito ay hindi lamang isang lumilipad na espada, maaaring itong gamitin para magsagawa ng mga pag-atake. Dapat ay may kakayahang palakihin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paglukso at pagtiklop. Ito ay isang ultimate grade na espiritual na kasangkapan. Patayin mo siya, akin ang bagay na iyan. Sigaw ng isang matandang impishly. Hindi yun gagana, tinitingnan ko muna ang item. Sagot ng lalaking nagsalita kanina. Haha, kung gayon, sabay tayong umatake at tingnan kung sino ang haantong sa huling suntok sa kanya. Kabanata 1483. Tumawa ng malakas ang matanda. Kung sino man ang matamaan ng pamatay na suntok sa binatang ito ay makakakuha ng espada. Paano iyon? Napangisi ang nasa katanghali ang lalaki sa hamon. Oo naman, pagsang-ayon niya, napagdesisyonan na. Tumalikod siya at humaplos kay Jack. Mabangis na hampas ng hangin. Isang malagim na hampas ang sumugod kay Jack na parang bagyo. Ang mga kabataan ngayon ay walang paggalang sa mga prinsipyo ng militar. Nagalit ang matanda ng unang sumalakay ang nasa katanghaliang gulang, hindi pa handa ang matanda. Kung ang pag-ataking ito ay maaaring pumatay kay Jack, higit pa kung siya ay mahina, ang espada ni Jack ay mapupunta sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa halip na sa kanya. Galit na galit, agad niyang inayos ang kanyang chi at handa nang i-activate ang kanyang martial skill. Nasusunog na chop, si Jack, na nakahanda na, ay inihagis ang kanyang espada habang ang kanyang mga kalaban ay kumilos. Isang welga na parang bola ng apoy ang ginawa, at ang chi na nag-zip sa hangin ay tila nagliliwanag ng init. Ang chi ay sobrang condensed at ang mabangis na sword aura ay perpektong sumanib sa chi. Samantala, sina Nash at Kenneth ay kumuha ng 2 kalaban bawat isa at nagsimulang lumaban. Atake. Narinig ang nakakabinging pagsabog, isa na maaaring magdulot ng matinding takot. Sa sandaling iyon, nagsagupaan si Jack at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan, matagumpay na ngumiti ang nasa katanghaliang gulang. Nasa huling yugto ka pa lamang ng True God Realm, ngunit ako ay isang senior elder ng Cloud Sky Sect. Ang aking husay sa pakikipaglaban ay pumasok sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos mula pa noong unang panahon. Ang pag-ataking ito ay magbubuwis ng iyong buhay, at ang lumilipad mong espada ay magiging akin. Ang aking lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto kasama nito. Ang sumunod niyang naranasan at nasaksihan, gayon paman, ay labis na ikinagulat niya. Impossible.
Napansin niya na ang kanyang martial technique attack ay nasa isang stalemate sa pag-atake ni Jack, at ang ibig sabihin nito ay ang combat power ni Jack ay kapantay ng kanya. Makalipas ang ilang segundo, mas nagulat ang nasa katanghaliang lalaki nang matuklasan niyang ang kanyang pag-atake ay nagsimulang hum-ina at hum-ina laban kay Jack, ngunit ang pag-atake ng huli ay patuloy na lumalaban at nagpatuloy. Paano magiging napakalakas ng combat power ng binatang ito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natulala sa kinatatayuan habang nababalot ng gulat ang kanyang mga tampok. Ang pagbagsak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dinala sa panahon ng pagkawala ng kanyang focus habang ang pag-atake ni Jack ay nagawang makabasag sa kanya habang nabawi niya ang kanyang focus. Hindi may pagtanggol ang sarili, dama po sa kanya ang pag-atake. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pinalipad pabalik. Kabanata 1484. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napuno ng kakilakilabot habang ang puwersa ay nagpadala sa kanya ng pagzip sa hangin ilang metro ang layo. Lumuwa siya ng subo ng dugo habang pinapatatag ang sarili sa paghakbang sa gitna ng hangin. Natigilan din ang matanda na una nang nakahanda sa pag-atake kay Jack. Pansamantala niyang ikinalat ang kanyang chi at gulat na tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay napabulalas. Ano ang nangyayari? Iyon ay isang power move na pinakawalan mo doon pero hindi mo pa rin nakayanan ang pag-atake niya. Namula sa kahihiyan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagpakawalang bahala ako, minaliit ko ang taong iyon. Hindi ko ginamit ang buong lakas ko at ginamit ko lang ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng lakas ko. Sa pag-aakalang susubukan ko ang kapangyarihan niya. Sinong mag-aakalang magiging napakalakas ng lalaking ito? Iyon ay higit pa tulad nito. Tinakot mo ako ng kaunti doon. Bahagyang lumuwag ang matanda sa kanyang paliwanag, natatakot siyang baka hindi makalaban ng nasa katanghaliang gulang si Jack. Kung iyon ang kaso, kakailanganin nilang gumugol ng maraming lakas upang patayin ang binatang ito na nakatayo sa harapan nila. Sa pagkakataong iyon ay napalingon si Jack sa gilid ni Nash at Kenneth. Ang dalawang lalaki ay nagpakawala ng malalakas na pag-atake na para bang inubos na nila ang lahat ng mayroon sila, ngunit tila sila ay nanghihina sa sandaling iyon dahil mas malakas ang kanilang mga kalaban. Bukod doon, ang pag-atake ng mga kalaban ay maaaring pansamantalang pag-atake, at hindi nila ginamit ang kanilang buong kapasidad. Gayunpaman, si Jack ay nasiyahan sa loob pagkatapos ng kanyang test out kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ng lahat, napansin niya na hindi ganoon kahirap labanan ang mga master sa peak stage ng True God Realm, kahit na ito ay master mula sa 4 Ancient Clans. Ang kanyang nakaraang pag-atake ay pansamantalang pag-atake lamang, at kailangan pa niyang pumunta sa kanyang buong kapasidad. Mabuti iyan, mabuti iyan. Bumalik ang tiwala ng matanda nang marinig ang paliwanag ng medyo may edad na. Buong lakas niyang binuhay ang kanyang chi at ibinaba ang palad kay Jack. Ibinibigay ng matandang ito ang lahat. Napakunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki nang mapansin ang ilang metrong taas ng chi palm sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang malaking kawalan kung ang matanda ay papatayin si Jack, at kung sino man ang nakapatay ng suntok kay Jack ay makakakuha din ng pinakamataas na antas ng espiritual na kasangkapan. Nasusunog na chop, biglang tumalon si Jack at inihampas ang kanyang espada sa kanyang kalaban nang humarap sa atake. Ang kanyang husay ay natarante sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya inaasahan na ginamit ni Jack ang parehong martial skill. Ang pag-atake ng matandang ito ay halatang mas malakas kaysa sa kanyang naunang pag-atake, at maaaring mapatay si Jack kung gagamitin niya muli ang parehong pamamaraan. Mukhang ang binatang ito mula sa pamilyang puti ay walang anumang malakas na kasanayan sa militar. Itong tinatawag na Burning Chop ay dapat ang kanyang pinakamahusay na atake. Naging magarbo ang matanda nang makita ang pag-atake ni Jack. Sa kanyang opinyon, ang espada na nasa kamay ni Jack ay kanya na para kunin. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay napawi sa sumunod na segundo nang matuklasan niya na kahit ang paraan ng pag-atake na ito ay mas malakas. Ang bilis at kakilakilabot na epekto na iyon ay hindi maihahambing sa dati nitong sarili. Hindi tama iyon. Ang pag-atake ng binatang ito ay mas malakas kaysa sa dati. Mabilis ding napansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang parehong problema habang huminga ito ng malalim. Naisip niya na ang binatang ito ang may pinakamababang husay sa pakikipaglaban at dapat ang pinakamadaling hawakan. Hindi nagtagal, naisip niya, gayunpaman, na ang lakas ng pakikipaglaban ng binata ay hindi maihahambing sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang kanyang husay sa pakikipaglaban.
Bukod doon, ang binatang ito ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan sa isang sitwasyon, kahit na nakaharap niya ang dalawang master sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos upang subukan ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kabanata 1485. Parehong natamba ang nasa katanghaliang lalaki at ang matandang lalaki habang ang pag-atake ni Jack ay sumasalubong sa malaking chipom ng matanda. Sa hindi inaasahan, ang pag-atake ni Jack ay sumabog sa malaking chipom na nakabuka na parang isang matalim na talam. Isang malaking butas ang naiwan sa gitna, at bagamat bahagyang lumiit ang atake ni Jack at bumagal ito, ang natitirang lakas ng pag-atake ay nagngangalit pa rin patungo sa matanda. Ang malaking chipom ay lumipad ng ilang metro pasulong, sa kabila ng nakanganga na butas na iniwan ng pag-atake ni Jack bago tuluyang mawala ang palad. Ay imposible. Sumulat ang hindi paniniwala sa buong mukha ng matanda. Hindi man lang siya nagpigil sa pagpapakawala ng kanyang pag-atake, at kahit na isa lang itong first grade premium martial skill, isa itong ganap na makapangyarihang martial skill. Ginamit pa niya ang martial skill sa maximum potential nito. Ang matanda ay kilabot sa kaibuturan nang makita ang pag-atake ni Jack na mabilis na papalapit sa kanya. Mabilis niyang pinalibutan ng isang malaking chi dome upang protektahan ang sarili. Medyo gamaan ang pakiramdam niya, medyo napanatag ng kaunti nang nabuo ang kalasag dahil naniniwala siyang walang pag-atake ang makakalusot sa kanyang kalasag. Gayunpaman, nang mabuo ang kanyang protection na chi dome, ang pag-atake ni Jack ay bumagsak dito at ang simboryo ay nagsimulang mag-iba-iba ng tuloy-tuloy. Isang nakakatakot na bitik ang lumitaw sa resulta habang ito ay lumawak. Matagumpay na nadodge ng atake ni Jack ang chi protective dome ng matanda. Hindi. Ang natitirang malaking lakas ay bumaril sa dibdib ng matanda na nagpalipad sa kanya pabalik. Nag-zip sa ere ang matanda dahil sa impact, malayo pa ang layo ng itinapon pabalik ng medyo may edad na. Ang matanda ay nagsuka ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla, mga sugat na mas malala kaysa sa kanyang nakababatang katapat. Sa pamamagitan ng mga Diyos, imposible ito, natigilan ng medyo may edad na sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na matatalo ang matanda kay Jack sa kanyang martial skill. Pinag-isipan niya ito at tumingin sa matanda habang nagsusuri, sinusubukan mo rin ba siya sa pag-ataking iyon? Huwag mong maliitin ang kalaban natin. Sa sobrang galit ng matanda ay halos samukha na naman ito ng dugo. Pinandilatan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umungol, pagsubok pa ako. Sa tingin mo sinusubok ko siya kapag ginamit ko ang first grade premium na martial skill na iyon sa paraang iyon? Bakit hindi mo subukan kung gayon? Mga sumpa. Ang binatang ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Noon, sobrang nag-aalala sina Nash at Kenneth kay Jack. Kung nabigo si Jack na lumaban sa kanila at napatay sa aksyon, ang kanyang mga kalaban ay lalapit sa kanilang dalawa sa halip. Baka hindi na nila kayang makipag-away noon. Parehong sinubukan ni Nash at Kenneth na lumaban sa kanilang sariling mga kalaban, lahat ay hindi nagtagumpay dahil napapalibutan sila. Gayunpaman, nabigla silang dalawa nang makitang sinugitan ni Jack ang kanyang mga kalaban. Hindi nila inaasahan na makakita ng ganoong tanawin, ang tanawin ng Jack triumphing laban sa kanyang mga kalaban. Si Jack, nakakagulat, nangunguna pa rin kahit na daig pa ang bilang. Kabanata 1486, Young Master Jack, ipagpatuloy mo ang laban. Hindi na tayo makakatagal pa. Ito ay tunay na nakasalalay sa iyong panig ngayon, tingnan kung maaari kang lumikha ng pagbubukas upang mabuhay. Kahit na tayong lahat ay hindi makatakas ng buhay, magagawa mo. Sa sandaling ito, lumingon si Kenneth at sinigawan si Jack, basang-basa siya sa pawis. Si Jack ay nakikipaglaban sa dalawang piling mandirigma ng mag-isa. Nakapasok na siya sa peak stage ng True God Realm hindi pa lang, habang ang kanyang dalawang kalaban ng mga veterano ng Cloud Sky Sect ay nasa tuktok na ng True God Realm. Hindi naging madali para kay Jack na magtagal ng ganoon katagal. Jack, don't mind US. Kung makakagawa ka ng opening para makatakas, please do it. Gamitin mo ang lumilipad na espada para makatakas ka agad. Natutuwa akong anak kita. Ipaghiganti mo kami sa hinaharap kapag may pagkakataon ka. Napangiwi si Nash sa kalaban. Bago magsimula ang tunay na labanan, inatake siya ng kabilang partido para lang masubukan ang kanyang husay, at halos hindi niya ito makayanan. Ngunit ngayon, tila alam na ng kabilang partido ang tunay na pakikitungo sa kanilang panig, kaya nagsimula silang ipakita ang kanilang tunay na lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mas nakakatakot na mga kasanayan at diskarte sa militar. Agad na lumungkot ang mukha ni Jack nang marinig ang sinabi ni Nash at Kenneth. Kung magpapatuloy ito, talagang magiging mahirap. Kaya niyang kumapit ng mas matagal, ngunit halatang hindi makahawak ang kanyang ama at si Kenneth. Sa mas matagal,
Kung sila ay sumuko, si Jack ay kailangang harapin ang 6 sa mga manlalaban na iyon ng mag-isa. Ang tanging pag-asa ay para patayin ni Jack ang 2 sa kanyang harapan, pagkatapos ay maaari lamang niyang palayain ang kanyang mga kamay at tulungan ang kanyang ama at Kenneth at manalo sa mahirap na labanan. Nagsimula na ring magsanib puwersa ang 2 kalaban at patuloy na pinapakilos ang kanilang chi energy sa kanilang mga katawan, naghahanda na bigyan ng isang nakamamatay na suntok si Jack. Tapusin na natin ito ngayon. Hinigpitin ni Jack ang hawak sa longsword at tuloy-tuloy na itinurok ang kanyang chi energy sa sword. Ang isang makapal na layer ng itim na kulay na aura ay nakapaloob sa espada, na nagmistulang nangingibabaw ngunit misteryoso ang espada. Haha, brat, sa tingin mo kaya mong talunin tayong 2? Ano ang problema? Nababalisa ka kapag nakikita mo ang iyong ama at ang iba pang namamatay. Kaya't nagpasya kang bigyan kami ng huling suntok. Mangarap ka, tumawa ng malakas ang middle-aged na lalaki. Tama, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagpatay sa iyo, kahit na hindi natin kayang pumatay, ang iyong ama at ang unang elder ay hindi na makakapagtagal pa kung magtatagal pa tayo ng bahagya. Pagkatapos nito, ang naghihintay sa iyo ay kamatayan lamang. Tumawa ng masama ang matanda. Sa kanyang opinyon, panalo na sila for sure, wala nang suspense o plot twist dito. Ganun ba? Kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman kung kaya kong patayin kayong 2? Tumawa ng mahina si Jack. Sa sandaling iyon, agresibo ang pag-vibrate ng espada, at ang aura na nakapalibot dito ay nagniningning na parang brilyante, na pabago-bago ng husto. Gayunpaman, hindi nakayanin ni Kenneth, siya ay sabog at lumipad ng higit sa 10 talampakan palayo, isang bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Namula agad ang mukha niya. Shit! Ang mukha ng unang elder ay kasing putla ng puting papel, ngunit siya ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at muli niyang pinadyak ang kanyang mga paa, at patuloy na kinokontrol ang kanyang chi energy para makipaglaban sa kabilang partido. Hahaha, matanda, nasugatan ka. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapit. Malakas na tumawa ang kalaban ni Kenneth, isang matandang lalaki na may mapanuksong tingin. Unang elder, pakihintay. Lalong lumubog ang mukha ni Jack, at bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw, Blade Wave. Sa isang kisap mata, daan-daang nakakatakot na pag-atake ng chi sa anyo ng mga Blade Wave ang bumaril at umaban. Sa likod ng unang alon ng Blade Wave ay isa pang alon, na bumubuo ng isang serye ng mga Blade Wave. Ang pag-atake ay lumipad patungo sa kabilang partido ng walang tigil na momentum. Mag-ingat ka, malakas ang atake niya. Alam na ng 2 kalaban ng mga veterano sa rurok ng True God Realm na sa isang sulyap lang malakas ang atake ni Jack. Binago nila ang kanilang mga kilos, mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao at pinalayas ang isang chi attack. Sa harap nila, 2 malalaking pag-atake ng chi sa anyo ng mga mabangis na tigre ang lumitaw. Kabanata 1487. Ang 2 malalaking tigre ay parehong makapangyarihan at nakakatakot. Mahigit 10 talampakan ang taas nila at nagtataglay ng makapangyarihang aura ng malalakas na nilalang, mga tigre. Ang isang makapal na layer ng chi energy ay tumalon sa kanila. Ang mabangis na tigre ay nagpakawala ng dagandong at dumiretso sa unahan patungo kay Jack. Pumunta ka, isang malaking halaga ng chi energy ni Jack ang itinurok sa kanyang pag-atake upang makontrol niya ang lumilipad na espada, at sa gayon ang lakas ng pag-atake ay natural na mas pambihira kaysa dati. Ang mga alon ng lumilipad na mga espada ay sumulong at hindi nagtagal ay naghiwalay sa 2 grupo, bawat alon ay sumasabog ng sunod-sunod laban sa mga higanting tigre. Ang malakas at nakakakilabot na tunog ay tumago sa hangin, at ang lupa ay walang tigil na nanginginig. Ang mga alon ng chi aura ay kumalat at nagradiated sa lahat ng direksyon ng ang mga alon ng talim ay bumangga sa mga tigre. Ang 2 malalaking tigre ay walang tigil na tumatalon at sinisira ang mga pag-atake ng talam. Ang flying sword chi attack na inihagis ni Jack ay nabasag ng walang awa. Gayunpaman, ang mga lumilipad na espada ni Jack ay napakarami, at hindi nagtagal ay hindi na nakahawak pa ang mga naglalakihang tigre. Ang mga lumilipad na espada sa ilalim ng kontrol ni Jack ay patuloy na tina-target ang mga tigre at umaatake sa parehong lugar, sinusubukang lumikha ng isang butas at ganap na lipulin ang mga ito. Ang brat na ito ay medyo may karanasan sa labanan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda na nasa tapat ay may mga butil ng pawis na kasing laki ng butil na tumutulo mula sa kanilang noo. Obviously, pressured sa sitwasyon. Damat, parang hindi na makakatagal ang atake natin sa mga lumilipad na espada. Makalipas ang ilang segundo, hindi maganda ang mukha ng matanda.
Tamang-tama nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang dalawang dambuhalang at makapangyarihang tigre ay hindi na nakahawak pa at nagkapira-piraso. Samantala, ang natitirang 12-dosenang lumilipad na espada ay dumiretso sa kanilang dalawa. Hindi. Bagamat wala ng marami, alam nilang dalawa ang lakas at kapangyarihan ng mga lumilipad na espada. Ang mas masahol pa, ang natitirang lumilipad na mga espada na hindi pa nalabanan ng mga tigre ay sumugod sa kanila ng buong bilis at lakas. Sinasaksak ng takot ang kanilang mga puso hanggang sa wala na silang maramdaman kundi bulag na takot. Ang lumilipad na mga espada ay lumilipad patungo sa kanila sa bilis ng kidlat, masyadong mabilis ang pag-atake para makaiwas sila. Kaya naman napasigaw na lamang ang dalawa at agad na pinaikli ang kanilang chi energy para lumikha ng mga aura shield. Ang unang lumilipad na espada ay dumapo sa kanilang mga katawan nang matapos ang aura shield sa pagsasama. Halos sa parehong iglap, ang mga aura shield ay naduraj at ang natitirang lumilipad na mga espada ay binomba ang kanilang mga katawan, isa-isa. Sila ay mga piling mandirigma ng pinakamataas na yugto ng True God Realm, matatag ang build ng kanilang katawan. Gayunpaman, nang ang unang dalawang lumilipad na espada ay bumangga sa kanilang mga katawan, sila ay sabog. Tumalsik ang dugo mula sa mga sugat sa kanilang katawan, at bumulwak ang mga bibig ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, ang natitirang lumilipad na mga espada ay hindi tumigil sa lahat, walang humpay ang kanilang pag-atake sa kanilang dalawa, at tuluyang tumagos sa kanilang dibdib, na bumubuo ng madugong butas. Malakas na bumagsak ang dalawa sa lupa, walang buhay. Ang dalawang elite na manlalaban ng rurok ng True God Realm mga elder ng Cloud Sky Sect ay pinatay ni Jack ng ganoon lang. Gayunpaman, sa mga oras na ito, sina Nash at Kenneth, sa kabilang panig, ay hindi na nakakapit. Sabay-sabay silang lumipad pabalik at marahas na tumama sa lupa. Bagaman sila ay buhay pa, ang mga subo ng sariwang pulang dugo ay tumalsik mula sa kanilang mga bibig, at hindi sila makatayo. Ama, unang elder, tumingin si Jack doon at sumigaw. Chapter 1488, Jackie, go. Go lang. Hindi pa patay sina Nash at Kenneth, ngunit pareho silang nasugatan ng husto at wala ng lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sinigawan ng dalawa si Jack, nakikiusap na umalis na siya. Si Jack ay pumatay ng dalawang kalaban sa kanyang sarili, at ngayon ay may isang pagbubukas sa kanyang direksyon, gininto ang pagkakataon iyon para makatakas, mas mabuti kung gagamitin niya ang lumilipad na espadang iyon para makatakas. Ama, hinding-hindi ko kayo iiwan at ang unang elder. Gayunpaman, tinanggihan ni Jack ang panukala, ang kanyang mukha ay mabagsik. Nagpaikot-ikot siya at, sa isang iglap, lumitaw sa harap ni Nash at Kenneth, na pinipigilan ng apat na iba pa sa pagpatay kay Nash at Kenneth. Makapangyarihan ng brat na ito. Siya talaga ang pumatay kina Elder Keaton at Elder Landon. Nang masulyapan ng apat na lalaki ang dalawang bangkay sa lupa, kusang kumaibot ang mga sulok ng kanilang bibig. Ang pagtatapos na iyon ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang brat na ito ay nasa huling yugto pa lamang ng True God Realm, kung makapasok siya sa rurok ng True God Realm, magulo iyon. Sa oras na iyon, natatakot ako na kahit ang ating Panginoon ay hindi makakapantay sa kanya. Sabi ng isa sa apat habang lumilipad sa kabilang side ni Jack. Apat silang nakapalibot kay Jack na ngayon ay nasa gitna na ng bilog. Nagpalitan ng tingin sina Nash at Kenneth, at pareho silang hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Si Jack ay nagkaroon ng pinakamahusay na pagkakataon at gininto ang oras upang makatakas mula sa labanang ito ngunit ibinigay niya ito. Hindi natin hahayaang mabuhay ang brat na ito. Kung magsanib puwersa tayong apat, siguradong hindi magiging problema ang pagpatay sa kanya. Isa sa kanila ay isang matandang babae. Iminungkahi niya ito sa tatlo pang may malamig na ngiti sa labi. Gayunpaman, kaunti lang ang inaasahan ng lahat na pangisi si Jack bilang ganti. Kung anim kayong magsanib puwersa, hindi talaga ako kumpiyansa na makakaligtas ako. Pero ngayon lang ako nakapatay ng dalawa, nandoon pa rin ang pagkakataon kong mabuhay at matalo kayong lahat. Anak, ang galing mo talagang magsalita, no? Oo. Sino ka sa palagay mo? Sina Elder Keaton at Elder Landon ay ginamit ka na ng maraming chi energy, at sa tingin ko ay pagod na pagod ka na ngayon. Madaling patayin ka na tayong apat lang. Nang marinig ng dalawa pang matanda ang walang hiyang pahayag ni Jack, tumango sila. Pakiramdam nila ay minamaliit sila at minamaliit ni Jack. Sila ay apat na malalakas na elite na manlalaban sa tuktok ng True God Realm. Paanong naisip ng brat na iyon na silang apat ay hindi man lang niya kalaban? Ang hindi nila inaasahan ay kumaway si Jack at sinenyasan ng lumilipad na espada na diretsyong lumipad papunta kina Nash at Kenneth. Huminto ang lumilipad na espada sa mismong harapan nila. Sumakay ka sa espada.
Utos ni Jack sa malalim na boses, walang ekspresyon ang mukha. Nagkatinginan sina Nash at Kenneth, at ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para bumangon at sumakay sa lumilipad na espada. Pagkatapos, sa bahagyang paggalaw ng kamay ni Jack, lumipad pataas ang lumilipad na espada sa kanya. Sa wakas ay tumigil ang lumilipad na espada matapos itong medyo malayo sa pinangyarihan ng labanan. "O Brat, pinapunto mo sila sa malayo para hindi natin sila atakihin habang nakikipag-away sa iyo, di ba? Hey, medyo filial ka, no?" Sabi ng matandang crone sa malamig na tono. Pinag-aralan niya ang kilos ni Jack at agad na naunawaan ang intensyon nito. Ngunit, kahit na ipadala mo sila sa malayo, wala itong kabuluhan. Kinikilala ka ng lumilipad na espada bilang Panginoon nito at hindi ang dalawa pa, hindi nila makokontrol ang lumilipad na espada. Kaya kung mamatay ka, hindi rin sila makakatakas. At saka, nawalan ka na ngayon ng isang premium na espiritual na sandata, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay hihina. Kung ganoon, hindi ko nakikita kung paano kayong apat. Malamig niyang dagdag. Kabanata 1489. Ang isa pang matandang lalaki ay natawa sa sitwasyon. Hahaha, ang aksyon niya ay katumbas ng pagpapakamatay, di ba? Noong una, nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas, ngunit ngayon ay wala ng pagkakataon. Magkapit kamay na tayo para patayin siya. Sa oras na mamatay siya, hindi na rin makakatakas sina Nash at Kenneth. Sa di kalayuan, sina Nash at Kenneth, na nakatayo sa lumilipad na espada, ay kumuha ng isang gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos ay umupo sila sa espada at nagpahinga. Naging solemn na ang kanilang ekspresyon habang nakatingin sa direksyon kung saan naroon si Jack at ang apat pa. "Master Nash, bakit ginawa ito niyang Master Jack? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Kung ganoon, wala kahit katiting na pagkakataon na manalo." Hindi magandang tingnan ang mukha ni Kenneth nang muling bumantong hininga, "Yang Master Jack, masyado siyang walang ingat sa pagkakataong ito." Malungkot din ang mukha ni Nash. Matapos pag-isipan ng bagay, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagsusuri. "Bagamat hindi ko alam kung bakit gustong igarantya muna ni Jack ang ating kaligtasan, naniniwala ako sa kanya. Marahil, mayroon siyang mga panlilinlang na bagay." Nang si Nash ay nagpapahayag ng kanyang pananaw, ang kanyang boses ay hum-ina at hum-ina, tila, hindi rin siya masyadong kumbinsido sa sarili niyang mga salita, kahit pakiramdam niya ay wala ng pagkakataong manalo si Jack. "Maliban sa lumilipad na espada, ano pa bang meron kay Jack? Pinipilit mo ako sa ganito, wala akong ibang choice kundi lumaban." Naikuyom ni Jack ang kanyang mga kamao, hindi nagtagal ay nanginginig ng husto ang kanyang katawan, isang malakas na puwersa ang tumama sa espasyo. "Mahirap akong nagsasanay sa True Dragon Technique, at pagkatapos makapasok sa True God Realm, maaari na talaga akong mag-transform bilang isang tunay na dragon. Gayunpaman, hindi ko pa ito nasusubukan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya ko." Sa sandaling ang kanyang huling salita ay bumaba, siya ay umungal, naglalabas ng nakakatakot na tunog ng dagendong ng dragon. Isang sinag ng berdeng ilaw ang kumislap sa harap ng lahat, at si Jack na sa una ay tao ay naging isang malaking tunay na dragon, isang berdeng dragon na daan-daang talampakan ang haba. "Mas Master, maayos naman ang pag-andar ng mata ko, tama ba? May nakikita ba akong mali? Anong klaseng teknik ang ginamit ni Young Master Jack para sanayin? Talaga bang ginagawa nitong dragon si Young Master Jack? Tunay na dragon iyon." Malayo sa labanan, sa di kalayuan, sumigaw si Kenneth sa nanginginig ngunit excited na boses. Hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata para makasigurado na hindi siya naghahallucinate. Sa tingin ko, nabanggit niya ang True Dragon Technique ngayon lang. Katulad ni Kenneth, gulat na gulat si Nash hanggang sa talampakan ng kanyang sapatos. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dragon, at ang hindi kapani-pani walang bahagi ay ang dragon ay si Jack. Nag-transform si Jack sa totoong dragon. Matapos niyang isipin iyon, hindi niya maiwasang mag-alala. Nag-transform na si Jack bilang dragon, pero hindi ko alam kung anong lakas at combat power nito. Ang nakakabahala pa ay, ang kanyang pagbabago ay hindi isang uri ng kakila-kilabot na sining ng voodoo, tama ba? Hindi ko alam kung magkakaroon ng anumang backlash mula sa pagbabagong ito. Agad na nag-alala ang puso ni Kenneth nang marinig ang sinabi ni Nash. Siya ay natatakot na si Jack ay kailangang magbayad ng isang presyo upang maisiguro ang pamamaraan ng pagbabagong ito. Ano-ano ba? Hindi ito totoo, tama. Sa pagtingin sa berdeng dragon na naglalabas ng makapangyarihang aura at kapangyarihan ng dragon sa kanilang harapan, ang apat na matatandang nakapaligid kay Jackie kanina ay lumipad ng paatras ng walang malay upang ilayo ang kanilang sarili sa dragon.
Sila ay nasa isang kumpletong estado ng pagkabigla at pagkagulat, first time ba nilang masaksihan ang ganoong bagay. Naglalaro ng Diablo. Guys, huwag kayong matakot. Ang brat na ito ay naglalaro lamang ng ilang dirty tricks sa pag-asang takutin tayo. Hindi ako naniniwala na mapapalaki niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban pagkatapos ng labanan kina Elder Keaton at Elder Landon. Ang isa sa apat, isang matandang lalaki, ay nakahawak sa espada sa kanyang pagkakahawak habang siya ay sumisigaw. Kahit ano ka pa, Diyos, Buddha, o kahit dragon, tatapusin ko ang iyong buhay. Kung magsanib puwersa tayo, maaari nating pugutan ito ng ulo. Itinutok ng matanda ang kanyang espada kay Jack. Tama siya, sabay nating patayin ito. Walang dapat ikatakot. Ang isa pang lalaki ay sumingit at sumang-ayon sa matanda, kasabay nito ang pagpapasaya sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang dragon ay naglabas ng napakalaking dragon na aura na tila ito ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, hindi pinapayagan ang mortal na lapastanganin ito, nagbigay sa kanilang apat ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Kabanata 1490. Si Jackie na ngayon ay naging Berdeng Dragon, ay nagsagawa ng mga galaw ng pamamaraan sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng pagbabago, naramdaman niya kaagad ang pagtaas ng kapangyarihan at lakas sa loob ng kanyang katawan, parehong ang kapal at kayamanan ng kanyang kabuoang lakas ay pinahusay ng husto. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay mas malakas at matatag kaysa dati, naniniwala siya na ang kanyang paglaban sa pag-atake ay bumuti rin ng husto. Gayunpaman, ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang kanyang katawan ay talagang mas malaki at mas malakas ngayon, ngunit ang kanyang bilis at liksi ay nakompromiso, at hindi na siya magiging kasing bilis ng dati. Patayin siya. Hopefully sumigaw ang matandang babae, at siya, na nag-inject na ng kanyang chi energy sa kanyang espada, ay inindayog ang kanyang braso, nagpadala ng dalawang magkasunod na pag-atake ng espada kay Jack. Ang Berdeng Dragon ay muling nagpakawala ng nakakabinging dagandong matapos makita ang pag-atake ng matandang babae at direktang sinugod ang matandang crone. Patayin siya ngayon. Ang tatlo pang iba ay agad na iwinagayway ang kanilang mga espada upang sumali sa labanan, na nagpalabas ng ilang aura ng espada patungo sa napakalaking Berdeng Dragon na si Jackie. Walang pakialam si Jack sa mga aura ng espadang iyon, patuloy siyang sumugod patungo sa matandang babae. Ang dalawang sword aura na pinalayas ng matandang babae ay winasak ni Jack sa isang kisap mata, nag-iwan lamang ng dalawang maliliit na hiwa sa tuktok ng ulo ni Jack. What the hell? Dalawang maliliit na hiwa lang ang nagdudulot ng mga pag-atake ko. Tinitigan ng matandang babae ang pinsalang ginawa niya kay Jack, ang kanyang mukha ay namutla na parang lahat ng kulay ay natunaw sa kanyang mukha. Ang kanyang mga pag-atake ay may mataas na kalidad at buong lakas, talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nag-iwan ng anumang malubhang pinsala sa katawan ni Jack. Ang balat ng Berdeng Dragon ay makapal at hindi malalampasan, ang kabuoang lakas at katawan ay masyadong kapansin-pansin. Hindi nagpatinag kahit konti si Jack, nagpatuloy siya sa paglusog patungo sa matandang babae. Ang mga pag-atake mula sa iba pang tatlo ay sa wakas ay damapo sa katawan ni Jack, gayunpaman, ang mga pag-atake ay nagdulot lamang ng ilang maliliit na gouges, ang mga sugat ay parang wala lang para sa Berdeng Dragon na may malaking katawan. Hindi. Nang makita ng matandang babae na ang Berdeng Dragon ay hindi kumikibo kahit kaunti, at tumanggap ng mga pag-atake ng tatlo ng direkta, siya ay tumili. Nang hysterical, at ang puting kulay ay gumapang sa kanyang mukha. Nabaluktot ang takot sa kanyang bituka. Napatalon siya sa pagtama ng ulo ng Berdeng Dragon. Isang subo ng sariwa at matingkad na pulang dugo ang bumulwak mula sa lumang crone, lumipad siya paatras ng ilang metro na parang saranggola na may putol na tali bago niya napatetag ang sarili. Isa pang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay naging mas hindi magandang tingnan at namutla. Ang suntok mula kay Jack ay nagdulot sa kanya ng ilang malubhang pinsala. Ang lakas ng pangangatawan. Ang isa sa tatlo pang matandang lalaki ay sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang tumataas na takot sa kanya matapos makita ang eksena sa kanyang harapan. Lahat ng ito, ay lampas sa kanilang imahinasyon. Masyadong nakakatakot. Ang brat na ito ay talagang may kapangyarihan ng isang dragon pagkatapos mag-transform sa isa. Isa pa sa tatlo, ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakatayo sa tabi ng matanda na hinihingal sa sitwasyon. Pagkatapos ay nagpadala siya ng ilan pang sword aura, umaasang sakta ng dragon, ngunit ang mga pag-atake ay nag-iwan lamang ng ilang mababaw na laslas sa katawan ng Berdeng Dragon. Bagamat naging malakas ang katawan ni Jack, ang mga pag-atake ay nagdulot pa rin sa kanya ng sakit. Agad na binago ni Jack ang kanyang diskarte sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang malaking buntot ng dragon, pag-swipe sa tabi-tabi. Iwasan mo,
Nagpalitan ng tingin ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang at pareho silang natakot hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang epekto ng pag-swipe ng buntot ay hindi magiging mas malakas kaysa sa epekto ngayon. Ang dalawang lalaki ay agad na nagpadyak at lumundag, naghahanda na lumipad papalayo. Gayunpaman, ang bilis ng Berdeng Dragon ay masyadong mabilis, ang buntot ay dumiretso at hinampas ang dalawang lalaki, at pina-address sila sa malayo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.